Guys, tanungin ko kayo, ano bang biggest, turn off niyo like sa isang tao, like when it comes to dating? Good evening, this is your host, Erwin, and this is Anonymous Pinoy Confessions Unplugged. Good evening na naman mga bossing, kamusta kayo? I hope you guys are all doing well. I'm doing fine, thanks for asking. And without further ado, talon na tayo dito sa ating kumpisal. Confession. Mouthwash. I am 18 years old, female. Last year, nung 17 ako, nagkaroon ako ng manliligaw. He is from Manila and I'm from Bulacan. Nung first date namin, it was a bit awkward. He barely talked. As in, that's not how a first date should be, 'di ba? Anyway, nanood kami ng movie, Gran Turismo. Masaya ako nun at maingay. While siya, sobrang tahimik lang. Ang bango ng perfume niya dahil niyayakap ko yung braso niya habang nanonood kami. But there was one thing that bothered me. When we got home, nagpalit na kami ng pantulog. Doon kasi siya magpapalipas ng gabi sa amin. Bandang 11 p.m., nagplano kami paano kami magka-cuddle through the night. Since bawal kami magtabi at nasa kabilang kwarto siya matutulog. We agreed na at 3 a.m., lilipat ako sa kanya hanggang 5 a.m. para matulog kami ng magkatabi. Nothing wild, just cuddles. And nung 5 a.m. na, I went back to my room to continue my sleep. Nung ginigising niya ako, he greeted me, "Good morning," and he smiled. Nagulat ako kasi ang baho ng hininga niya. Tinanong ko kung naghilamos na siya. Oo raw, and nag-mouthwash na raw siya. Pero ba't ganun yung amoy? At first, I did not think much about it. Pero nung mga sumunod na linggo, tuwing uuwi siya sa amin, talaga palang mabaho yung hininga niya. And he was trying to kiss me so many times. Yuck! So I just let him kiss me on my cheeks instead sa labi ko. He asked me so many times kung bakit ayaw ko siyang halikan sa lips. Hindi ko naman masabi kung bakit kasi baka ma-offend siya sa akin. And whenever nasa date kami, tuwing magsasalita siya, lagi akong lumalayo and may takip akong panyo sa ilong. I am so happy na hindi ko binigay sa kanya ang first kiss ko kasi sobrang bad experience nun for me. First ko pa naman. We parted ways. Pinatigil ko na siyang manligaw sa akin. Nagdahilan na lang ako ng iba. Hindi ko sinabi ang totoong dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya, which is yung mabahong hininga niya na buhay pa, amoy na aagnas na. At saka parang may kausap akong bangkay lagi sa sobrang tahimik niya. Yun yung kumpisal natin. Grabe ah. Actually medyo in a way nakakatawa to pero ewan ko guys, tanungin ko kayo, ano bang biggest turn off nyo like sa isang tao like when it comes to dating, 'di ba? I feel like ang baho ng hininga, I feel like curable naman. I think para kasing it sucks to know na meron kang ganitong um parang pagkukulang or let's just say may ganito kang problem pala yun, problem. Pero hindi mo lang alam, which is willing ka naman sigurong i-fix. Tas hindi ka lang nabigyan ng chance. 'Di ba parang ang sakit naman nun. Pero anyway, ako siguro kung sasagutin ko yung tanong ko na ano yung biggest turn off ko when it comes to dating. Hindi naman siguro yung baho ng hininga. I mean, siguro kasi ang hirap din sabihin lalo na kung palagi mong kasama yung tao, 'di ba? Kasi parang pag nagkanin, hi, 'di ba? Like pucha like para kang sinasapok eh, 'di ba? Pagka nag-hi, ang saya yan. Hello, 'di ba? Siyempre, kung bagong kita nga naman kayo, getting to know, hindi mo naman pwedeng sabihin 'yun, 'di ba? But obviously, hindi ko din alam kasi kung dito kay Guy is kaya siya talaga tahimik is because aware siya na may ganun. And hindi ko alam guys don't quote me on this. Kapag ba talagang lalo kang hindi nagsasalita or talagang laging nakasarado lang yung bibig mo, yung hindi, let's say tahimik kang tao, posible ba talagang mabaho talaga yung hininga mo lagi nun? Or sadyang may problema ka dito sa bituka na part mo na nagkokos nung amoy na yun or I don't know yung mga di ko alam kung tawag nila tonsil stones ba yun yung para siyang malalaki parang nerds alam niyo yung medyo ganyan kalalaki tapos kapag lumabas siya yung kulay puti tapos may amoy siya so hindi ko alam kung tonsil stones din yung tawag doon but anyway pag-usapan natin yung yung para kasing ang unfair nung dating ng ginawa ni sender dito na hindi man lang niya inadmit kay Guy na
may problemang ganun. Like, what if si guy naman is mabait yung intentions niya? Imagine, lumuluwas pa siya from Manila to Bulacan just to visit tong si sender. And medyo kakaiba, no? Kasi normally sa conservative culture natin sa mga Pilipino, hindi naman natin normally pinapatulog sa bahay yung lalaki na manliligaw. So, I feel like ang bait naman nung parents, and I guess considerate yung parents neto ni sender para patulugin nga yung guy. Obviously, magkaiba naman sila ng room. Siguro nga kasi para maiwasan yung babiyahe pa siya tas late na, and alam naman natin kung gaano kahirap mag-commute sa Pilipinas, 'di ba? Yun yung traffic. But anyway, hindi naman yun yung issue dito eh. Parang yung issue dito is nag-mouthwash na siya. Tapos yung amoy ng hininga niya, amoy na aagnas na. Grabe yung description ni ate, no? Parang sobrang lala nung pagka-turn off niya talaga kay kuya, just because una, I feel like sobrang tahimik niya kasi sabi niya parang, is that how dating is not supposed to be like that. I don't know actually, kasi parang in my thinking, paano kung si kuya pala sadyang torpe? Pero in that sense, sa defense naman ni ate, parang tama din siya eh. Kasi parang kung lumalabas na kayo, dapat nag-e-effort ka din as a guy to make a conversation na parang wala kang ang kwentang kadate kung parang alam mo yun, yung kasama ka lang ganyan, tapos hindi ka nagsasalita, yung parang syempre as someone na let's say gusto mo siyang maging girlfriend, dapat ako as a guy, if I was the guy, pero hindi mabaho hininga ko excuse me guys anyway, syempre gusto kong gawin is obviously yung mag-strike ng conversation, like gusto kong makilala ka, gusto kong alam mo yun, meron tayong pag-usapan, kumbaga yun kasi yun yung communication aspect, parang isang bagay yun na parang nagpi-play ng role to actually get to know someone more. And syempre pogi points na yun kung kaya mong patawanin yung babae. At least yun yung opinion ko hindi naman ako love expert, and ayokong sabihin nyo din na masyado akong maraming alam. Maybe masyado akong maraming alam sa mga pinagsasabi ko dito, but yun lang siguro yung way ko para, let's say, kung if I'm trying to win a girl's heart, I feel like is to converse and actually make them laugh. Yun. Kasi hindi naman ako kapugian. So hindi tayo mananalo sa aspetong yun. Pero panalo ako sa aspetong hindi mabaho yung hininga ko. So mamaya sabihin nyo, ganun But anyway, parang I feel like si ate, she owes that to the guy na sabihin na parang, may problema ka ba sa hininga kasi ang baho. But I feel like it's also hard kasi ayaw mong ma-offend. But para kasing nandun na sila sa point na medyo komportable sila. Kasi I mean si ate, nababahuan siya sa hininga ni kuya. Ang dami niyang parang mga nirereklamo, and yet nakikipag-cuddle naman siya. So you know what I mean? Parang nandun sila sa phase ng, I don't know if that's still getting to know or maybe even more than that, na parang they are already at a phase na parang komportable na sila sa isa't isa to do those kind of things. 'Di ba? And plus si kuya nga, yung manliligaw, is bumabalik-balik sa Bulacan para bisitahin siya on a weekend, 'di ba? And may mga factors kasi tulad nun na parang I guess pwede mo nang sabihin sa kanya na, bakit ganyan yung amoy ng hininga mo, 'di ba? And obviously, pwede mo namang sabihin yun in a way na hindi siya ma-offend kung talagang nagki-care ka. Kasi I feel like si Ate Sender dito is parang sawa na lang talaga siya dun sa amoy. Siguro ganun talaga kasangsang. Imagine mo, sabihin mo naaagnas na, buhay pa. Diyos ko po. Well, hindi ko alam anong amoy ng naaagnas na tao or naaagnas na hininga. And kawawa rin naman si kuya. Pero imaginein mo, ganun kalala yung amoy ng hininga mo tas nag-mouthwash ka na. Siguro dapat kahit yata Bactidol, hindi kaya to o kahit Clorox di ba? Pero yun nga, hindi naman sa binabash ko si kuya o hinihate ko, but maybe may problema nga. May problema siya. But the thing is though, paano niya i-fix yung problema kung hindi siya aware? So yun yung parang credit naman sa kanya na parang I feel like he's a nice guy naman, na parang hindi lang siya binigyan ng pagkakataon na alam mo yun, na ma-fix yung problema. Kasi what if na-fix yun? 'Di ba? Ano kayang sunod na problema ni ate? Problema ba niya na masyadong tahimik si kuya? Which I don't think is still an issue kasi maaring nung nag-date sila tahimik lang, pero how come, like I said, open naman si ate, mag-cuddle sila at night, 'di ba? So I feel like may factor din na may pagkukulang dito si ate na sabihin niya dun sa guy na dapat sinabi niya una pa lang. Kasi 'di ba, kung maybe yun din yung biggest turn off niya. Pero imaginein mo nga din naman na
ganong kalala yung hininga, hindi ka pa nagkakaroon ng first kiss, tapos kukunin ang magbibigay sa'yo ganun pa. Siguro sobrang lala nga ng memory mo nun na, yung unang halik mo, parang halik ni Judas, eh, ano, ang baho ng hininga. Parang ano, eh, parang patay na daga. Hindi ko alam, hindi ako maka-relate kasi hindi naman nga gano'n yung amoy ng hininga ko. Pero I mean, alam ko yung pakiramdam na mabaho yung hininga, na parang nagiging sensitive ka kapag, let's say, bagong gising ka, or let's just say ang tagal mong nasa labas or whatever. So may mga ganong times na ako personally parang nasisense ko naman. And siguro yun nga, siguro biggest turn off ba yun sa mga babae na pag ang guy is mabaho ang hininga? For me as a guy, maybe it is too. Another factor is probably BO, which is bad odor. And pero sa akin talaga kasi ang pinaka biggest is definitely personality. Na parang imaginein mo na lang na maganda ka, mabango ka, lahat, pero yung ang pangit naman ng personality mo. I think that's a no-no. Pero imagine mo na lang kung ang baho na ng hininga mo, ang pangit pa ng personality mo. That's just like the worst of both worlds, di ba? So, yun lang, parang kawawa naman. Awa din ako kay kuya. Kasi syempre, as a guy, kung ikaw yung nanliligaw, alam ko yung feeling na you're trying to put your best foot forward, and yet, hindi mo alam na meron palang something against sa'yo yung nililigawan mo na hindi mo alam. I wish someone would have told them na ito pala yung shortcomings niya, na bakit sobrang tahimik mo, you can talk, di ba? And then the second one is yung ambaho nga ng hininga mo. So alam mo yun yung mga aspeto na fixable naman. Hindi siya yung hindi naman siya yung one thing na talagang hindi mo na mababago. Even the personality, actually, lahat naman tayo meron tayong bad side, eh, 'di ba? Like I think ang pinakamagandang part lang kasi is someone has to tell you, 'di ba? Like may problema ka. Like I think yung problema mo is this. Like may masama yung personality mo, ganyan, masama yung ugali mo. I think you should change that. And I think yun yung problema sa atin as Filipinos. Yun yung napansin ko is we don't do those type of conversations. Ayaw natin yung confrontation na magkaroon ng hard conversation sa ibang tao kasi sobrang takot natin ma-offend sila, and ayaw natin ng gulo, which I think is okay lang din naman. Pero like I said, in order for someone to actually grow, di ba, we have to make those hard conversations kasi that's the only way para ma-fix yung mga problema na meron tayo. And and plus ito namang issue dito kay Sender, it's not that like big of a deal na mabaho hininga. What if nag-mouthwash siya pero hindi naman siya nag-toothbrush? So pwede naman siya mag-toothbrush ng 5 times a day hanggang sa maubos yung bagang niya. But in the end, mabango naman yung hininga niya, di ba? So yun lang. I think that example is a little bit too extreme, pero it's still fixable. So yun lang. So sa mga nasa ganitong sitwasyon, yung mga guys, so maging mindful kayo siguro, lalo na kung nanliligaw kayo, yan, like na alamin nyo kung mabaho ba hininga nyo bago kayo umalis sa bahay. Hingahan nyo muna yung salamin, amuyin nyo. Kung di nyo maamoy, hingahan nyo yung nanay, tatay nyo, tanong nyo kung respectable na ba yung amoy ng hininga nyo, hindi ba nananapak. Yun yung yung mga maliliit na details na pwede mong gawin, di ba? And sa mga babae naman, siguro, ayokong pangunahan yung mga babae, may kanya-kanya kayong preference, but pag dumating sa ganitong point, I think maybe sabihin nyo dun sa guy, kasi kawawa naman, eh, di ba? Like what if like I said, yung guy naman is wala namang ibang intention kundi mahalin lang kayo, di ba? Eh di sayang, di ba? The one that got away, di ba? The one that has a breath, like the one who took my breath away, ganon, di ba? Ibig ko sabihin, di ba, like jokes aside, maging honest kayo and make those hard conversations, kasi what if maganda naman yung dynamics nyo tapos hindi lang nag-end up kasi nga na-turn off kayo sa hininga niya. But anyway, medyo kind of lap trip tong confession na to, kasi may tropa akong saksakan ng, well, di naman talaga tropa, but kakilala lang naman na saksakan talaga ng baho ng hininga niya, na wala, hindi talaga, minsan talaga lumalayo din kami kapag kausap siya kasi nga talagang saksakan. Pag naghahanap kami ng saksakan, hindi ibang saksakan yung kanya, saksakan ng baho ng hininga, hindi saksakan ng pogi. Hindi, joke lang.
Baka mag-cringe kayo guys. So, sorry, baka nag-cringe kayo. But anyway, yun lang yung masasabi ko. And thank you guys for tuning in to this episode ng APC Unplugged. Sana nag-enjoy kayo. And yeah, thank you. So, this is your host, Erwin. And until next time, good night.